Magandang araw! Narito ang ikaapat na pangkat upang ipresenta at ipaliwanag sa inyo ang akda ni Philip Emmanuel Peñaflor patungkol sa kung paano natin maipapaliwanag ang kahirapan sa Pilipinas. Ngunit, bago natin talakayin ang nasabing akda, hayaan niyo muna kaming ipaliwanag kung ano nga ba ang kahirapan. Bago tayo dumako sa ating akda, may isa lamang akong katanungan. Ano nga ba ang kahirapan? Ang kahirapan ay isang kalagayan kung saan kulang ang isang tao sa pangunahing pangangailangan upang mabuhay ng maayos, ligtas at may pag-asa. Nang ibig sabihin ay hirap siyang matugunan ang pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan, edukasyon, kalusugan at trabaho. Dahil dito, nagiging limitado ang kanyang kakayahan na mapaunlad ang sarili at makamit ang magandang kinabukasan. Hindi lamang ito kakulangan sa material na bagay, kundi pati na rin sa mga oportunidad at karapatan na dapat ay pantay na nararanasan ng lahat. Ang mga taong nasa kahirapan ay madalas din nakararanas ng diskriminasyon, kawalan ng katarungan, at kawalan ng boses sa lipunan. Ang kahirapan ay hindi lamang kakulangan sa pera, kundi kawalan ng pantay na oportunidad upang umunlad, makapag-aral at magkaroon ng disenteng pamumuhay. Ibig sabihin, ang kahirapan ay hindi dapat makita bilang isang simpleng kakulangan sa pera lamang. Mas malalim ang problema dahil kasama nito ang kawalan ng akses sa edukasyon, serbisyong pangkalusugan at maayos na tirahan. Halimbawa, may mga pamilya na kumikita ngunit sapat lang sa pang-araw-araw na pagkain. Kaya, hindi nila kayang mag-ipon para sa edukasyon ng kanilang mga anak at para sa emergency kung sakaling magkaroon. Sa ganitong kalagayan, nananatiling limitado ang kanilang pagkakataon na makaahon sa hirap. Ang pantay na oportunidad ay nagiging dahilan kung bakit paulit-ulit na umiikot ang siklo ng kahirapan sa maraming Pilipino. Sunod, ang kahirapan ay isang psikolohikal at kultural na kalagayan na nagdudulot ng kawalan ng tiwala sa sarili at paniniwalang hindi na kayang maabot ang mas maginhawang pamumuhay. Madalas, hindi lang pera ang problema, kundi ang pananaw at paniniwala ng isang tao. Kapag nasanay na sa kahirapan at lagi nang inaapi, ang tao ay nagkakaroon ng mindset na hindi na kaya pang umasenso. Ito ang nagdudulot ng kawalan ng motibasyon at nagiging hadlang sa pagbabago ng kanilang sitwasyon. Upang mas mabigyang linaw ang kahulugan ng kahirapan, dadako naman tayo sa ating akda. Marami kasi sa atin ang tamad. Pahayag mula sa akda ni Philip Emmanuel Peñaflor. Kung tayo ay magsasagawa ng isang survey, maaaring madami ang sumagot ng oo. Bakit? Sapagkat sa panahon ngayon, marami na ang walang trabaho. Ang iba umaasa sa sugal. Ang iba umaga-umaga pa lamang nagiinom na sa may kanto. Habang ang iba naman ay may malalim na dahilan. Sapat na nga ba ang katamaran bilang dahilan ng kahirapan? Kung kayo'y akin tatanungin, ano ang inyong saloobin? Tunay na ang kaginhawaan at katagumpayan sa buhay ay nagsisimula sa pagkilos. Kung ikaw ay magiging matyaga, masipag at matiisin, maaari itong magbunga ng kaginhawaan ng buhay. At maaari itong maging daan upang makaalis sa kahirapan. Ngunit ganoon nga ba iyon kadali? Kung ating titingnan ang ating lipunan, marami ang nagsusumikap. Ang mga magsasaka, mangingisda, tindero at tindera, pati na rin ang mga jeepney driver and tricycle driver. Kung ating titingnan, sila nga ba ay nakaahon na agad sa kahirapan? Hindi. Dahil sa hirap ng panahon ngayon, taas ng bilihin,
mababang pasahod na kahit piso ay mahirap na kitain. Kaya't hindi sapat na sabihin natin na madami kasi sa atin ang tamad. Oo, maaaring may iilan, ngunit ang kahirapan ay may mas malalim na dahilan. Kakulangan sa oportunidad, problema sa sistema, at hindi pantay na laban sa lipunan. Dahil sa pagkakasakal ng mga mayayaman. Hindi natural ang kahirapan. Ito ay resulta ng sistemang kontrolado ng mga mayayaman na pinipigilan ng iba na magkaroon ng pantay na pagkakataon na nagiging sanhi ng paghihirap ng nakararami. Ang pagkakasakal ay simbolo ng pagkakaroon ng kapangyarihan ng iilang mayayaman sa yaman, lupa, negosyo at maging sa paggawa ng patakaran. Dahil dito, nananatiling nasa ilalim at walang pagkakataong umangat ang mga mahihirap. Sapagkat hawak ng mayayaman ang mga pangunahing pinagkakakitaan at oportunidad. Hindi lamang ito isyong pang-ekonomiya. Ang pagkakasakal ay lumalawak din sa aspeto ng politika, kung saan ang mga mayayaman ay may kakayahang impluwensyahan ang paggawa ng batas, pagtakbo sa pwesto at paghubog sa mga polisiya ng bansa. Dahil dito, lumalalim ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap, habang ang mga oportunidad ay paulit-ulit na nauuwi sa kamay ng iilang nasa tuktok ng lipunan. Madalas iparatang ng mga Kastila na ang mga Pilipino ay tamad sapagkat hindi sila nagtatrabaho buong maghapon. Ngunit, hindi ito sapat na dahilan upang sila ay maghirap. Ang Pilipinas ay may mainit na klima at may dalawang panahon lamang. Kaya't, natural lang sa mga Pilipino ang magpahinga sa gitna ng araw. Bukod pa rito, bago dumating ang mga mananakop, sagana ang mga Pilipino sa likas na yaman at may sapat na pagkain sa paligid. Ang tunay na dahilan ng kanilang paghihirap ay ang pagkakamkam ng mga Kastila sa kanilang mga lupain. Nawala ng sariling sakahan ang mga Indio at napilitang magtrabaho sa malalawak na asyenda ng mga may dugong Kastila. Sa kalaunan, naging parang mga alipin, ibig sabihin, hindi sinasabing katamaran ang nagdulot ng kahirapan, kundi ang kawalan ng lupa at kalayaan bunsod ng kolonyalismo. Binibigyang diin ng sanaysay ang malalim na sugat ng lipunan na nag-ugat pa mula sa pagiging alipin ng mga ninuno sa kamay ng mga hasyendero. Hindi lamang material na kahirapan ang iniwan sa kanila, kundi pati na rin ang kaisipan at damdaming pinalala ng paniniwalang sila'y nakatadhana na sa pagiging mahirap o di kaya ang fatalism or fatalism na sinabi sa sanaysay. Binigyang diin din ng sanaysay ang epekto ng pang-aalipustang naranasan ng mga mahihirap kung saan sila'y tinawag na mangmang, patay gutom at walang halaga. Isinasalamin din ng sanaysay ang siklo ng kahirapan at pang-aalipin na nanatiling nakaugat hindi lamang sa istruktura ng lipunan kundi higit sa lahat sa kaisipan at kalooban ng mga mahihirap. Ito ang dahilan kung bakit madalas silang nagiging apathetic o walang malasakit sa pagbabago. Dahil nakaukit na sa kanilang isip ang paniniwalang wala silang kapangyarihan baguhin ang kanilang kapalaran. Para maging isang ganap ka na mayaman, ay kailangan mo muna makaahon sa kahirapan. Dito nga sinasabi dito, ang pagiging isang ganap na tao ay katulad ng mga mayayaman. At sa tingin nila, magiging isang ganap ka lamang na tao sa kanilang paningin kung ikaw ay nakakaahon sa kahirapan. Dito, sinasabi dito ay kadalasan ng mga taong mayayaman ay ginagamit upang mangmaltrato sila ng mga mahihirap na tao na kung tinatawag nila o ang tinatawag sa kanila ay mga trapo. Na kung saan ito ay nauuso sa pangmamaliit na mga mahihirap na sinasabi dito or may katagad dito na itatrato ka ng tama or itatrato ang isang tao ng tama kung may narating siya sa buhay o mayaman at nababase din ang tao sa kanyang estado sa buhay o ang kasuotan niya. Pero
hindi dito nagtatapos o hindi dito hinuhubog ang pagiging isang tao mo. Ngunit at hinuhubog ang isang tao, ang pagiging tao, hindi lamang sa pera o estado ng buhay. Ngunit ang pagiging ikaw, ang pagiging tao mo, pagiging makatao mo. Pagsakal ng mayaman sa mahirap. Ang kahirapan ay resulta ng isa sistemang mapagsamantala kung saan ginagamit ng mayayaman ang kanilang kapangyarihan at yaman upang kontrolin ang politiko at ekonomiya. Sa pamamagitan ng patronage politics at pagbuo ng mga political dynasty, pinapanatili nila ang kanilang kapangyarihan at tinatanggihan ang tunay na pag-unlad ng mga mahirap. Sa madaling salita, tumutukoy ito sa paraan kung paano ginagamit ng mga mayayaman ang kanilang kapangyarihan upang lalo pang sakalin o pahirapan ang mga mahirap sa lipunan. Nangangahulugan lamang na ito na hindi basta mayaman ang mayaman at mahirap ang mahirap, kundi may mga sistema o gawaing nagpapanatili ng ganitong agwat. Dahil sa kakulangan ng kaalaman at pera, madaling napapagsamantalahan ng mahirap sa usapin ng hustisya at lupa, habang ang mga mayayaman naman ay madaling nakakalusot sa batas sa tulong ng mga makapangyarihang kakampi sa gobyerno. Nabanggit sa sanaysay na ang mayayaman ang nagdidikta ng kalakaran sa politika at ekonomiya. Sa kasalukuyan, ito ay hindi maikakaila ng bawat mamamayang Pilipino, lalo pa at lumalabas na ang kapangyarihan at politika ay nauugnay sa mayayaman. Dahil mayroon silang sapat na pantapal sa gobyerno, malaki ang nagiging impluwensya nila sa mga nakaupo, kung kaya't kadalasang pumapabor sa kanila ang batas. May mga pagkakataon pa na imbes matulungan ng mahihirap na magsasaka na mabigyan ng lupa sa pamamagitan ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP, ito ay nauuwi sa wala dulot ng mga gahamang may kaya sa buhay na kumokontrol sa mga kapangyarihan upang hindi maambunan ang naghihirap na mga magsasaka. Sinabi rin dito na ang mayayaman ay wala naman talagang pakialam sa karaniwang mamamayan. Kadalasan, ang iba ay pinapasok lamang ang politika para sa pansariling interes, hanggang sa pagpasapasahan na ng bawat miyembro sa pamilya ang pwestong inupuan ng isa, na siyang nagre-resulta upang patuloy na lumaganap sa bansa ang tinatawag nilang political dynasty. Patronage politics. Ang kahirapan ng mga Pilipino ay hindi dahil sa katamaran, kundi ito ay dahil sa patronage politics. Sa sistemang ito, ang mga politiko ay nagbibigay ng tulong tulad ng pera, pagkain, gamot o trabaho, na ang kapalit naman ito ay boto at katapatan. Nang dahil dito, ang mahihirap ay napipilitang umasa sa pansamantalang tulong, imbes na tayo ay makinabang sa pantay at maayos na serbisyo mula sa gobyerno. Sa halip na unahin ang mga tunay na reforma gaya ng sa lupa para sa magsasaka, delikadad ng edukasyon at disenteng trabaho. Inuuna ng mga politiko ang pagpapanatili ng kanilang kapangyarihan, kayamanan at lalo na ang kasakiman. Pinatitibay pa nito ang political dynasty at korupsyon sa bansa, dahilan upang paulit-ulit na bumalik ang kahirapan. Kaya't malinaw na hindi katamaran ang problema ng mga Pilipino, kundi ang sistemang bulok na patronage politics na nagpapahirap at nagtatali dito. Sumasailalim dito ang mga katagang, trapo dahilan ng kahirapan at utang na loob ang gamit para manatili sa pwesto. So ano nga ba ang tinutukoy ng temang ito? Tinutukoy ng temang ito ang mga trapo na siya nagiging dahilan ng kahirapan sa ating bansa. Pero ano nga ba ang tinatawag na trapo? Ang trapo o traditional politicians ay mga politikong gumagamit ng ating buwis at ilegal na paraan para manatili sa pwesto. Kaya't patuloy ang kahirapan. Sila ang nagiging dahilan sa patuloy na paghihirap ng ilang mamamayan sa ating bansa. Ang trapo ay tinatawag ding oligarchy o ang pamumuno ng iilan lamang. Ang mga trapo ay madalas na nagbibigay ng kaunting tulong sa mga mahihirap at para sa mga taong walang-wala, malaking bagay na ito. Ang nakakalungkot dito, ang perang ginagamit ng mga trapo para sa mga tulong na ito ay madalas na galing sa dalawang bagay. Una,
Ito ay pera na kinokolekta ng gobyerno mula sa mga taong nagtatrabaho at bumibili ng mga bagay. At ang pangalawa, ang pera ay nanggagaling sa mga ilegal na gawain tulad ng ilegal na pagputol ng puno, ilegal na pagmimina, ilegal na pangingisda, weteng, smuggling o droga. Ginagamit nila ang kaunting tulong na ito para manatili sa kanilang pwesto at matakpan ang kanilang masasamang gawa. Ano ang dapat nating gawin ukol dito? Dapat tayo maging matalino sa pagpili ng mga lider. Hindi natin dapat iboto ang mga trapo na puro pangako lang. Dapat nating hanapin yung mga lider na may totoong malasakit sa mahihirap at handang maglingkod ng tapat. Sila yung mga lider na handang tumulong para umasenso ang buhay ng bawat Pilipino. Hindi tamang sabihing mahirap ang mahihirap dahil sila'y tamad. Ang mga mamamayang mahihirap ay hindi nasa ganoong posisyon dahil sila'y tamad. Nasa ganoong posisyon sila dahil sa limitadong oportunidad at mahinang ekonomiya. Isa sa mga karaniwang paniniwala ng ilan nating kababayan ay ang mahihirap dahil sila ay tamad. Ngunit, ang paniniwalang ito ay mali at mapanira. Sa katotohanan, maraming mahihirap ang masipag. Nagtatrabaho sila ng mahabang oras, tumatanggap din ng mababang sahod at ginagawa nila ang lahat para mabuhay. Hindi sila kulang sa sipag, kulang sila sa oportunidad. Ang tunay na problema sa ating lipunan ay ang kakulangan sa maayos na trabaho, edukasyon at suporta mula sa ating lipunan. Makaaalpas tayo sa kahirapan kung mababago ang pananaw ng mahihirap. Makaaalpas tayo sa kahirapan kung ang pagbabago ng pananaw ay sinusuportahan ng konkretong aksyon at tamang programa. Ang pahayag sa sanaysay na makaaalpas tayo sa kahirapan kung mababago ang pananaw ng mahihirap ay tumutukoy sa kahalagahan ng positibong pag-iisip sa pag-ahon mula sa kahirapan. Kapag naniniwala ang tao sa sariling kakayahan, pinapahalagahan ng edukasyon at masigasig sa oportunidad, mas malaki ang tsansang makaangat siya sa buhay. Subalit binigyan din ni Peñaflor na hindi sapat ang pagbabagong ito sa kaisipan. Kinakailangan din ng suporta ng pamahalaan at mga konkretong programa upang matugunan ang mga ugat ng kahirapan at makamit ang mga pangmatagalang solusyon. Hindi swerte, swerte lamang ang buhay. Kailangan maunawaan natin na may mga balangkas o estruktura sa lipunan na siyang dahilan ng patuloy na pagkalugmok sa mga tao sa kahirapan. Ayon sa pahayag, ating mauunawaan na hindi swerte, swerte lamang ang buhay. Ito ay isang paalaala na hindi sapat ang umasa lamang sa swerte o kapalaran upang makaahon sa hirap. Ayon kay Freire, upang mas lalo nating maunawaan na ang buhay ay hindi swerte, swerte lamang, ang mga mahirap ay nagsikap at nakaalpas na sa kahirapan ay ang mga taong tumaas ang antas sa kanilang kamalayan. Mauunawaan nila na ang kanilang mga kamay ang ikakaasenso ng buhay, hindi swerte lamang o hindi ang pagdulog lamang sa politiko. Ang pahayag na ito ay palaala na may kontrol tayo sa ating kinabukasan. Hindi natin kailangang umasa lamang sa kapalaran. Ang tagumpay ay kanyang maaabot sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at matalinong pagkilos.